Kansilado ang maraming biyahe, mapabus, eroplano o barko dahil sa bagyong Christine. Live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gaano karaming pasahero ang stranded dyan? Cheryl, naabutan namin dito sa PTEX ang ilan sa mga pasahero na apektado ang biyahe ng dahil sa bagyong Christine at karamihan sa kanila ay papuntang Bicol. Lunes pa lang, nasa PTEX na si Chris para makauwi sa Roa City Capiz. Pero kanselado na ngayon ang biyahe at mukhang sa Sabado pa raw siya mabibigyan ng slot sa mga bus. Sa kabila niyan, sa terminal na lang daw siya maghihintay kaysa bumalik pa sa San Jose del Monte, Bulacan. Napakahirap po sir kasi yung budget mo saktuhan lang eh. Dadalawang-daan lang yung budget mo tapos nag-stick ka pa dito. So sabi ko na gano'n, napakahirap po talaga ng sitwasyon. Ang pamilya naman ni Fe, magbabaka sakali lang na makasakay ng bus papuntang Albay. Sa PTEX sila tumakbo matapos makansela ang flight. Na-rebook siya ng 27. I-attend po kami ng birthday ng nanay ko ng 26. So hindi naabot. Kaya magbabas na lang. Ayon sa pamunuan ng PTEX, 100 biyahe na ang kanselado ngayong araw. Partikular na yung mga papuntang Quezon at Bicol. Pagdating naman sa flights, aabot ng higit 30 ang nakansela. Papunta at magmumula sa Naga, Daraga, Lawag at Cebu. Bukas naman ang Bicol International Airport pero walang nakakabiyahe dahil hindi nakarating ang mga staff at crew, bunsod ng pagbaha sa lugar. Marami ring stranded na pasahero sa mga pantalan. Si Danica, papuntang Iloilo, pero baka sa Martes pa ma-reschedule ang kanyang biyahe. Titiisin na lang niya ang paghihintay kaysa mapahamak. Naman po, wag lang po sa gitna ng laot kasi nakakatakot din kung mas maganda dito na lang po kami. Sa lupa na lang kung ano mangyari. Ayon sa Philippine Ports Authority, mahigit 150 ang stranded sa Manila North Port. Bukod sa mga papuntang Bacolod at Iloilo, apektado rin ang mga biyaheng Cagayan, Palawan, Butuan at General Santos City. Cheryl, sa ngayon na hindi masyadong maraming pasahero dito sa PTEX at nakadepende na raw sa mga bus company kung itutuloy nilang biyahe. Pero kapag ganitong baha sa maraming parte ng Bicol at hindi pinapayagan ng pagtawid sa dagat, ay malabo raw matuloy ang maraming biyahe. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.